Minsan, sa dami ng stress at mga false accusations na binabato sa akin, instead of fighting back, I choose peace. Ginagawa ko na lang productive yung oras ko tulad ng paglilinis, decorating at pinapaganda ko yung aming bahay. Kasi para sa akin, ito yung therapy ko. Yung bawat linis, bawat ayos, parang unti-unti ko na rin nililinis yung bigat sa loob ko. And as I decorate our home, I remind myself, no matter what others say, as long as my heart is clean, God knows the truth. So this is me coping, healing, and turning pain into something beautiful. Kaya naman, for today's video, dahil nga Saturday ngayon at wala naman akong gagawin, nag-decide ako na mag-decorate na nga ng pang-Christmas dito sa aming bahay. Madalas nga, tuwing nag-aayos ako ng bahay, inuuna ko nga palitan yung aking mga curtain. Ang totoo niyan, ayaw ko nga sanang palitan yung mga curtains namin dahil nga nakaka-aesthetic, charing. Pero dahil magpapasko na nga, ayan, nilang araw na lamang, nagpalit na nga rin ako nitong aming curtain na binili ko pa nga last year. Wala nga akong budget para magpalit ng curtain this year kaya ayan, pagtiyagain ko na lamang yung last year dahil 1 year pa nga lang naman ito. Kaya kung gusto niyo yung aking mga curtain mga mima, nilalagay ko yung link yan sa ating comment section para maka-order na rin kayo. Syempre dahil red yung team ng Christmas mga mima, yan magpapalit din ako ng aking sofa cover. Kaya naman, bumili rin ako nitong ating universal sofa cover mga mima. Pwede to sa kahit anong shape ng sofa. Ayan, nilagay ko nga siya dito mga mima na hindi ko tinatanggal yung mga sandalan pero ang pangit niyang tignan. Charis. And then tinanggal ko yung mga sandalan niya mga mima Zorko. Ayan, ang pangit pa rin niyang tignan. Hindi ko siya alam kung paano siya aayusin mga mima. Ayan, kaya yan, naging ganyan na lang siya. Pinatong ko na lang talaga siya. Magpapalit talaga sana ako ng trophy low case dahil nga 4 years ko nang gamit yung mga yan. Kaso mga minawa, wala nga yung aking parcel sa labas ng bahay namin dahil nga doon iniwan ng rider sa mesa. Kaso ayun, nawawala talaga, hindi ko alam, nahilo na ako sa kakahanap, wala talaga, kaya binalik ko na lang yan. Para naman sa aking carpet, mga Mimasor, tinanggal ko rin yung aking, ayan, Nordic na carpet at pinalitan ko nga nitong aking may touch of maroon pink na carpet dahil nga turno siya sa Christmas, mga hindi na ako bumili ng bago, last year ko ba yan binili. And then itong mga lagayan ng candies at lagayan ng vase, mga binili ko yan sa Mr. DIY, if I'm not mistaken, tig 89 yarn. And then mga mima, ang pinakahihintay kong parcel, ayan mga mi, ang aking slim na Christmas tree. Matagal ko ng pangarap to mga mima sir ko, kaya ayan, chinena ko yung aking asawa, kaya ayan mga, binilhan niya ako ng Christmas tree. I mean, binigyan pala niya ako ng pambili dahil nga sabi ko, pangarap ko nga yung slim na Christmas tree na parang may snow. Pero parang nagsisi ako mga mina, ito yung kinuha ko dahil nga ang kalat niya palang i-assemble mga mima sir ko, nalalaglag yung mga snow dyan. Pero maganda pa rin siya mga mima sir ko. At least yun natupad yung isa sa mga pangarap ni Gidang Charis. Hindi ko nga alam mga mi kung ano itong nabuksan kong trabaho na tutos ko. Nakakapagod ng bongga. And then mga mi, ayan, nilagay ko na yung carpet para dito sa ilalim ng aking Christmas tree na nabili ko rin sa TikTok shop mga mi. And then nilagay ko yung star na nabili ko naman sa Mr. DIY. Sinubukan ko nga kung maganda yung Christmas tree kahit wala siyang ornaments na Christmas light yung nakalagay mga mi. And then maganda naman siya pero mga mi, hindi ako makukontento dyan syempre. After ko nga sa living room mga mi, masur ko, dumako naman ako dito sa aming dining area, dining kitchen, dining table mga mi, masur ko. Nagpalit na rin ako ng curtains dyan mga mi, masur, para nga maganda rin siyang tingnan dahil nga meron ako nare-receive na mga free samples na pang decor dito sa aking table tulad nga nitong ating tablecloth na to na parang may table runner na nga siya sa gitna ni. And then yung aking mga placemat na yan is 4 years na rin sa akin mga mi. Ang ganda rin ng design, ang ganda ng quality, hindi siya nagbabago kahit nalalabhan yan. Tapos, yung mga cherries na yan, nabili ko din yan sa Mr. DIY. Ayan, 45 pesos each. Bumili ako ng 3 mimasor ko para magka-touch of red naman yung aking base. And then, dahil nga parang exaggerated na nga yung aking table, dun sa table runner na print ng aking tablecloth, nilagay ko na lamang itong binili kong table runner dito rin sa TikTok shop. Ang ganda, di ba? Tapos, mga mima ko, bumili rin ako ng chair cover. Ayan. Actually, mga mima sir, pinag-iimpunan ko yan. Nag-check out ako kada sweldo, mga mi, para nga maipon ko yung mga pang-display ko or pang-decor ko dito sa aking house ngayong Christmas na. No? Dahil yung mga ibang pang-decor ko, Diyos ko, 4 years na. Hindi pa naman sila pangit, pero syempre, para maiba naman yung itsura for this Christmas. Hindi na nga ako nagpalit ng curtain. Syempre, yung ibang pang-display or pang-decor, nagpapalit tayo. Bilang tinanggal ko nga ito dun sa pwesto ng Christmas tree, ayan, nilagay ko na lang muna siya dito sa may stairs namin. Sa tabi ng stairs, tinanggal ko muna yung isang plant ko dyan. Nilabas ko muna. Ito muna yung nilagay ko mga mi. Para naman medyo may design dito sa
sa aking stairs. Madako naman tayo dito sa aking coffee corner na parang hindi naman coffee corner, charis mga mi. Nilagyan ko siya ng, ayan, touch of red. May sobra akong Gino curtain na maliit. Kaya, ayan, ilagay ko siya and gumanda naman siyang tignan mga mi. Para lang naman may touch of red banda dito sa aming coffee corner. At tulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi ako nakontento sa aking Christmas tree na Christmas lights lang yung nakalagay kahit maganda siyang tingnan. Nakita ko tong aking mga ornaments na puro white, pure white, gray, silver, ganyan mami. Sila yung pinaglalagay ko, hindi na ako naglagay ng ibang color. Naglagay pala ako ng yung mga candies na ornaments na may konting red lamang pero white pa rin siya mga mi. Tapos mga flowers na red. Ayan mga mi, dahil nga snow yung kanyang datingan mga mi, ayan, nag-decide ako na ilagay ko itong mga puros white mga mi. O di ba? Ang ganda na niyang tingnan kahit hindi pa nalalagay lahat. Ayan yung mga candies na sinasabi ko na may konting touch of red. And hindi rin ako nakontento sa star niya. Pinalitan ko yung star niya nung white na ginamit ko nga rin last year. And then mga mi, halos kalahating araw ako naglilinis. Hindi ko maisip saan ko nalagay itong aking mga wine glass cover mga mi. Kaya ayan, nakaligo na ako lahat. Doon ko pa lang naisip kung saan ko sila natago. Kaya ngayon, pinakahuli ko silang nalagay. And ito na nga yung aming bahay mga mi masor ko. Ayan yung aking ginawa for today mga mi. Ayan, naging productive yung araw ko. Tanggal stress, bawas stress mga mi man. Nag-enjoy ako, na happy yung heart ko mga mi masor ko sa kinalabasan ng aking ginawa. Hindi pa yan tapos mga mima, kulang pa ako ng pang-decor sa door and mga Christmas lights sa labas. Ayan, sana kung may blessings na darating, may sahod pa next week mga mima, ayan, mag-o-order ako ng iba pang mga pang-decorate sa labas naman ng bahay at sa pinto mga mi. Para naman talagang magka-Christmas spirits na yung bahay. Ito yung Christmas star na nilagay ko sa aking Christmas tree. Pinilitan ko yung gold, di ba? Ang ganda niya, bumagay siya ngayon sa aking Christmas tree. Napakaganda niya talaga, mima. Ayun lamang ang aming bahay for this year's Christmas. Sa maghapong paglinis ko nga ng aking bahay, mga mimasor ko, ayan, ang dami kong realizations. Hindi mo man makontrol yung iniisip or sasabihin ng abang tao pero magiging lesson to sa'yo. Through it all, I learned to heal and love myself more. Kahit ang daming bato ang ibinato sa akin, ginamit ni Lord yon para mas tumatag ako. Each stone that was thrown at me, God turned into a blessing. A lesson, a strength, a reminder na hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kahit na sino. Kasi si Lord lang ang tunay na nakakakita ng puso ko. Now, I'm choosing peace, self-love, and gratitude. Dahil kahit anong mangyari, blessed pa rin ako kasama ang pamilya ko.